Nurture defeats nature. Kung ano ang ugali, kultura at pag-iisip na meron ng isang tao, ito raw ay bunga kung paano siya pinalaki ng kaniyang mga magulang. Hindi raw nakabase sa DNA ng isang tao ang landas na kaniyang tatahakin, kundi sa klase ng kultura meron ang kaniyang kinalakihang pamilya. Ikaw, proud ka bang sabihin na bunga ka ng turo at pagmamahal ng iyong mga magulang? Dear Mama Mia, ako si Betty, 45 years old. Hindi ko masabi sa programa mo na may asawa akong tao kasi hindi naman kami kasal ni Anton. Siguro para sa iba, hindi sila mahihiyang aminin na pangalawang asawa sila. Na pangalawa lang sila sa buhay ng lalaking kinakasama nila. Pero ako Mama Mia, hanggang ngayon, kahit mahigit 2 dekada na kaming may relasyon ni Anton, ay hindi ko masabi ng buong tapang at nang hindi nahihiya na isa lang akong kabit. Mama Mia, sigurado akong walang babae sa mundong ito na gugustuhing maging isang kabit o mistress. Lahat ng babae ay gustong maging number 1 at only 1 sa puso at buhay ng lalaking kaniyang minamahal. Pero may mga bagay na wala tayong control, kaya napupunta tayo sa mga sitwasyon na hindi naman natin ginugusto. Naisip ko nga kung meron sigurong nasulat na aklat kung papaano maiiwasang maging isang kabit ang babae, malamang sa malamang dinideliver pa lang sa mga bookstores yung libro ay nakaabang na ako sa labas ng mall para ako ang unang makabili. Hindi ko ginustong maging isang kabit, pero nalagay ako sa sitwasyon na parang wala na akong magawa. Marami akong naiisip na dahilan kung paano ako naging kabit. Pero isa lang ang malinaw sa akin, Mama Mia. Sigurado akong na-in love ako ng husto sa isang lalaking may asawa na. Nakilala ko si Anton sa company na pinasukan ko pagka-graduate ko ng college. Sa ngayon, Vice President na siya for Finance. Pero nung time na wala pa kaming relasyon, Mama Mia, ay parte lang siya ng middle management. Crush ko na si Anton nung una siyang ipakilala sa amin ng HR. Actually, crush siya ng lahat ng babae sa aming department. Kasi bukod sa very gentleman ang dating, hindi siya mayabang at pag nagsalita ay meron siyang sense kausap. Alam mong matalino siya at may prinsipyo. Kaya naman kapag nauutusan akong pumunta sa office niya para magpapirma ng mga documents, ay labis talaga akong kinikilig, Mama Mia. Yun yung mga panahong wala akong masamang intention, kundi ang makita lang ang crush ko ng malapitan at maikwento sa mga kaibigan at kaopisina ko kung ano ang suot niya mula ulo hanggang paa, kung ano ang ginagawa niya at kung anong mga sinabi niya sa akin. May mga time nga na nag-hi lang sa akin si Anton noon ay bigla na akong napatili, Mama Mia, sabay takip ng aking bibig kasi nahiya ako baka kung ano pa ang isipin niya. Pero ang sabi sa akin ni Anton, hindi ko lang nakita, pero natatawa daw siya pagpasok niya sa office nung tumili ako. Sabi pa niya, napapansin na raw niya ako noon kasi lagi akong nakangiti at kahit na saan papuntahin at utusan ay wala akong reklamo. Alam ko naman, Mama Mia, sa umpisa pa lang na may asawa siya at mga anak. Kaya para sa akin, harmless yung pagkakaroon ko ng crush sa kanya. Crush lang naman eh. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, sa araw-araw na magkasama kami sa opisina at sa araw-araw na nakikita ko siya, ay unti-unti na palang lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung dahil ba mabait siya sa akin o extra caring siya sa akin. Basta ang alam ko lang ay minahal ko na siya.
Mama Mia, hanggang sa dumating yung pagkakataon na nagkaroon ng party sa kumpanya namin. Kaya halos lahat ay nakainom na. Siguro dahil sa alak, kaya ako nagkaroon ng tapang at lakas ng loob na sabihin kay Anton na mahal ko siya. At wala akong pakialam kahit na may asawa na siya. Basta masabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Inamin naman sa akin ni Anton na nahuhulog na rin ang loob niya sa akin. Kaya nga, nung gabi ding yun, Mama Mia, ay may nangyari sa aming dalawa. Oo, na-in love ako ng husto kahit mali. Kahit bawal, Mama Mia, nakipagrelasyon ako kay Anton. Hindi nagtagal, nabuntis niya ako, Mama Mia. Ang akala ko nga nun ay magiging katapusan na yun ng aming relasyon. Naiiwanan niya ako sa ere at ide-deny niya ang ugnayan naming dalawa para wag lang siyang mapahiya at maiskandalo sa kumpanya at sa kanyang asawa. Pero Mama Mia, tama nga pala ang pagkakakilala ko sa kanya nung una. Mabait siya, may paninindigan at mabuti siyang ama. Dahil mula nung ipinagbuntis ko ang anak namin ay hindi naman siya nagbago. Bagkus ay mas inalagaan pa niya ako hanggang sa makapanganak na nga ako, Mama Mia. Noon ay walang ibang nakakaalam sa opisina na siya ang ama ng aking ipinagbubuntis. Itinago ko ang lahat hanggang sa mag-decide na kaming tumigil na ako sa pagtatrabaho at aalagaan ko na lang ang anak naming dalawa. Mama Mia, doon na rin nabuking sa opisina na si Anton ang ama ng aking anak. Pero wala na rin naman silang nagawa dahil nag-resign na ako noon. At nung nanganak na ako, Mama Mia, ay 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo kung dumalaw sa amin si Anton para alagaan kaming mag-ina. Minsan ay sa akin din siya natutulog. Hindi ko alam kung ano ang mga dinadahilan niya sa asawa niya sa bawat gabing hindi siya nakakauwi ng kanilang bahay. Pero hindi ko na yun iniisip. Ang importante sa akin ay may oras pa rin siya para sa aming dalawa ng kaniyang anak. Pero Mama Mia, sa tuwing pumupunta siya sa akin at sa tuwing aalis siya, pakiramdam ko talaga, Mama Mia, ay para akong isang taong napapabilang sa mga second-class citizens. Para akong walang karapatan na katulad ng iba. Parang limitado ang pagkatao ko kasi pangalawa lang ako sa buhay ng lalaking minamahal ko. Mama Mia, hindi ko alam kung kailan ko sinimulang tignan ang sarili ko bilang isang second-class citizen. Pero hindi ko mapigilang hindi isipin yon. Siguro ganun talaga. Kasi nga, ako yung kabit. Ako yung nakikihati sa pagmamahal. Ako yung bawal. Ako yung mali. Kaya naman kahit kakarampot na atensyon lang ang nakukuha ko kay Anton, ay sinasabi ko lagi sa sarili ko na dapat maging masaya na ako. Dapat maging kontento na ako. Kasi kung ibang lalaki yon, baka pinabayaan at iniwan na ako pagkatapos maanakan. Mama Mia, tinuturing ko na ring maswerte ako kasi hindi ako inaway ni Gigi, ang asawa ni Anton, nung nalaman niyang may relasyon kami ng kaniyang asawa. Siguro dahil confident siya na hindi siya iiwanan ni Anton dahil siya pa rin ang legal wife. Oo, Mama Mia. Kakaibang klaseng babae si Gigi. Kahit nung nalaman niya na merong ako sa buhay ng kaniyang asawa, ay pinuntahan lang niya ako sa bahay namin at sinabing alamin ko raw ang lugar ko sa buhay nilang dalawa ni Anton. Ang sabi niya, Mama Mia, kapag alam ko raw kung saan ako lulugar sa pamilya nila, ay hindi raw kami magkakaroon ng kahit na anong problema. Tanggap niya raw na merong ako, pero wag ko raw ipangalandakan sa mundo ang sa aming dalawa ni Anton.
Ayos lang daw sa kanya ang lahat. Pero alam ko, Mama Mia, bilang isang babae, ay nasaktan ko siya ng husto nang malaman niyang nabuntis ako at nagkaanak ng babae. Mama Mia, ang kakaiba pa kay Gigi ay tanggap na tanggap niya ang anak naming dalawa ni Anton. Kung ibang babae pa yun ay baka ang bata pa ang gagawin niyang kasangkapan para paghigantihan kaming dalawa ng kanyang asawa. Pero hindi ganon si Gigi. Bagkus ay nararamdaman ko rin na parang mahal niya ang anak ko at itinuturing na parang kaniya dahil kung ano-anong mga regalo ang binibigay niya sa aking anak. Mama Mia, nakakasama din nila ang anak ko. Nag-e-enjoy nga ang anak ko sa bahay ni Gigi. Sabi naman kasi na sa akin ni Gigi ay wala daw namang kasalanan ng anak ko sa mga nangyari sa aming tatlo. At dahil doon, ay parang mas naramdaman kong hindi ako karapat-dapat sa pagtanggap niya, Mama Mia. Kaya kahit na natutuwa sila kay Lian na anak ko, ay sinisikap ko palagi na maging parang invisible sa kanilang pamilya. Pag hindi nila ako nakikita at hindi nila ako naririnig, hindi nila maiisip at maaalala na nag-e-exist pala ako. Para kahit papaano, sa ganoong paraan man lamang, mababawasan ko ang sakit na dinulot ko sa asawa at mga anak ni Anton. Mama Mia, hindi rin ako nagde-demand ng kailangan ko. Ganitong specific na araw na nasa bahay ko si Anton. Sapat na sa akin na pinupuntahan niya kaming mag-ina pag may oras siya. Pero pagkasama namin ni Lian ang daddy niya, ay sinisiguro ko na masaya si Anton. Kinukwentuhan namin siya ng anak namin ng mga nangyari sa amin nung mga araw na wala siya at pag may special occasion sa school ni Lian ay ini-inform ko rin si Anton. Kahit na second class citizen lang ako, walang duda sa puso kong mahal ako ni Anton, Mama Mia. At mahal na mahal ni Anton ang anak naming si Lian. Mama Mia, matalino rin ang anak namin ni Anton and very perceptive. Bata pa lang ay alam niyang hindi kami ang original na pamilya ng daddy niya. Pero wala akong nakikitang galit sa puso ng aking anak. Siguro kasi pinalaki ko siya ng buong pagmamahal. Palagi kong sinasabi sa kanya na mahal namin siya ng daddy niya at dapat siyang magpasalamat dahil maraming taong nagmamahal sa kanya. Gaya ng mga kuya niya at ng kanyang tita Gigi. Kaya lang, Mama Mia, likas na siguro sa ibang tao ang pagiging mapanlait at pakialamero sa buhay ng iba. Kahit mga batang walang kasalanan, idadamay sa pang-iinsultong ginagawa nila. Mama Mia, pinalaki namin ni Anton sa buong katotohanan ng anak namin. In fact, ay close nga siya sa mga kapatid niya sa ama at sa asawa ng daddy niya. Pero ang hindi ko maiiwasan ay ang mga pagkakataon na nakikipag-away ang anak ko dahil sa pagtatanggol niya sa klase ng pamilya na meron kami. May mga tao kasi talagang nangingialam ng buhay ng may buhay. Nilalait ang iba dahil hindi naaayon sa kanilang paniniwala at kinasanayang buhay ang buhay na tinatahak ng ibang tao. Hindi nga nakaligtas ang anak ko sa mga ganong klaseng tao, Mama Mia. Siguro nga marami ang may disgusto sa aming pamumuhay at sa pamilya namin. Pero kadalasan sa kanila ay nananahimik lang. Kaya lang, Mama Mia, may iba talagang ginagawa pa itong dahilan para manlait at manakit. Nung nag-high school ang anak ko, Mama Mia, ay may pagkakataong pinapatawag ako ng principal dahil nasasangkot sa away si Lian para ipagtanggol kami ng daddy niya. Kung ako ay nababahala sa ginagawa ng anak ko, ay kinukonsinti naman ito ni Anton. Kaya nga papas girl si Lian, Mama Mia.
at lagi-lagi niyang bukang bibig simula bata pa siya na gusto niyang ang magiging asawa niya ay isang lalaking kagaya ng kanyang daddy. Doon ko na-realize, Mama Mia, nung mga oras na yon na nagdadalaga na nga pala ang anak ko. Hindi magtatagal, may mga manliligaw na rin sa anak ko. Mga manliligaw na maaaring katulad ng daddy niya. Responsable, open-minded, at may asawa. Biglang nagkaroon ng takot sa puso ko nung marinig kong sinabi yon ni Lian. Nung sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng asawa na katulad ng daddy niya. Ayokong matulad sa akin ang anak ko, Mama Mia. Ayokong isipin niya na ideal family ang pamilya namin. Ayokong maging kabit din ng ibang lalaki ang anak ko. Doon ako nakapag-isip na kung dati ay ayos lang sa akin ang setup namin ni Anton at ng kanyang asawa, ngayon ay naiisip kong baka nga mali ako, baka nga tama ang ibang tao. Isang kasumpa-sumpang gawain ang pinasukan ko. Kahit pa alam ito ng asawa ni Anton at kahit pa okay sa kanya, dapat hindi ko ito pinasukan nung una pa lang. Mama Mia, dahil hindi kami ang legal na pamilya ni Anton at hindi niya legitimate na anak si Lian, kaya maingat akong ipinapaunawa palagi sa anak ko ang sitwasyon namin ng daddy niya. Palagi kong sinasabi na hindi niya dapat ikahiya kung anuman ang kondisyon ng aming pamilya. Sa tingin ko, Mama Mia, ay tumanim yon ng husto sa puso at isip ng anak ko. Proud ako kay Lian kasi wala siyang hinanakit sa kanyang daddy at sa pamilya nito. At proud din ako sa sarili ko kasi alam kong napalaki ko siya ng maayos. Sa tuwing ipinagtatanggol ni Lian ang pamilya namin sa ibang tao, sa tuwing kumakampi siya sa mga kaklase o kaibigan niyang binubuli, alam ko, Mama Mia, na hindi ako nagkamali sa pagpapalaki ng anak ko. Kaya lang, habang lumalaki si Lian, hindi pa rin maalis ang takot sa puso ko. Siguro dahil nakontento na ako sa konting atensyon at pagmamahal na kaya lang ibigay ni Anton para sa amin ni Lian, kaya hindi ko na nasabi sa anak ko na dapat pumili siya ng lalaki na siya lang ang handang mahalin habang buhay. Hindi ko nasabi kay Lian na kahit gaano katindi ang pagmamahal mo sa isang lalaki, kapag may asawa na, kailangan mo siyang hiwalayan at kailangan mong lumayo sa kanya. Hindi ko nasabi na malaking kahihiyan at malaking kasalanan ang ginagawa namin ng daddy niya. Kasalanan sa Diyos ang ginagawa kong pakikipagrelasyon kay Anton. Hindi ko alam noon kung papaano ko kakausapin ang anak ko para maitama ang mga maling naituro ko sa kanya, Mama Mia. Mga bagay na hindi ko naman talaga sinasadyang gawing ideal sa kanyang buhay hanggang sa naging ganap ng dalaga ang anak ko at nakapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral. Nagkaroon na rin siya ng sarili niyang isip at mga desisyon sa buhay, Mama Mia. Mama Mia, nagsimulang magkatotoo ang mga kinatatakutan ko nung sinabi sa akin ni Lian na may nagugustuhan siyang kasamahan nila sa opisina. Andre ang pangalan ng kanyang crush. Wala siyang bukang bibig kundi puro magagandang katangian ni Andre. Perfect gentleman daw kasi si Andre. Mahinahon magsalita, may sense of humor, responsible at open-minded katulad ng kanyang daddy. At huli na nang malaman ko, Mama Mia, na katulad ng daddy niya ay may asawa na rin si Andre. Kung bakit ko nasabing huli na, ito ay dahil magkarelasyon na sila ng anak ko nung nalaman ko ang katotohanan. Mama Mia, wala na sigurong masasakit pa para sa isang inang katulad ko
na malaman na ang anak mong iniingatan at pinalaki ng maayos ay magiging katulad mo rin. Magiging kabit din. Isang araw ay nagkaroon ako ng lakas ng loob upang kausapin ang masinsina ng anak ko tungkol sa pakikipagrelasyon niya kay Andre. Anak, pwede bang wag na lang si Andre? Malumanay kong pakiusap sa anak ko. Mama, mabait naman si Andre at responsible. Nasa kanya na ang mga katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Paliwanag ng anak ko. Pero may asawa na siya, anak. Pero ganun din naman si Daddy Kaya anong masama dun? Natahimik ako sa tanong ng anak ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Mama, mahal ko si Andre at mahal niya ako. Actually, mas okay pa nga si Andre kaysa kay Daddy. Kasi si Andre, hiwalay siya sa kaniyang asawa. Mama Mia, pinaliwanag ko ng mabuti sa anak ko ang buong katotohanan. Sinabi ko sa kanya na hindi porket hiwalay na ang dalawang mag-asawa ay pwede nang maging silang dalawa. Sabi ko sa anak ko, hindi ko siya ipinanganak at pinalaki para maging kabit lang. Pero sinagot niya lang ako na iba na raw ang panahon ngayon. Tanggap na raw ng lipunan ang mga kabit na katulad ko. At wala na raw stigma sa pagiging isang kabit. Ma, unang-una, hindi ako magiging kabit lang na katulad nyo. Kasi hihiwalayan na ni Andre yung asawa niya. Ikalawa, sorry pero wag nyo kong pagsasabihan na magiging kabit lang ako ng boyfriend ko. Wala kayong karapatan kasi kayo nga isang kabit lang. Natulala na lang ako sa mga sinabing yun ng aking anak. Wala akong naisagot, Mama Mia. Tama siya. Nawalan ako ng karapatan na pagsabihan siya na wag siyang makontento sa pagiging isang kabit. Dahil ako mismo ay isang hamak na kabit lang. Sa dami ng pagkakamaling nagawa ko sa buhay ko, Mama Mia, iisa lang ang alam kong nagawa kong tama. Ang isilang si Lian sa mundo. Dahil sa anak ko kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Dahil kay Lian, nakakaya kong tiisin ang mga pang-iinsulto at pangmamatas sa akin ng mga tao. At dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Pero hindi ko alam na ang batang isinilang at pinalaki ko sa pagmamahal at pinilit iiwas sa masaklap na kapalarang nangyari sa akin ay susunod lang pala sa mga yapak ko, Mama Mia. Nasaktan talaga ako ng husto. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko. At wala akong magawa kundi ang umiyak dahil sa sobrang sakit. Doon ay bigla kong naalala ang mga magulang ko, Mama Mia. Ganito rin kaya ang sakit na naramdaman nila nung pinagtapat kong buntis ako? Pero ang nakabuntis sa akin ay may asawa na? Baka higit pa sa sakit na nararamdaman ko ngayon ang naramdaman ng mga magulang ko noon. Ako ba ang dahilan kung bakit sa tuwing bumibisita ako sa bahay ni na Mama at Papa noon ay kitang-kita ko ang lungkot sa kanilang mga mata? Malamang ako nga ang dahilan. Kaya naisipan kong puntahan ang mama ko at magsumbong sa kanya sa problema ko tungkol sa aking anak. Pero bago ang lahat ay nagtanong muna ako sa kanya, Mama Mia, kung ganitong klaseng sakit din ba ang naidulot ko sa kanila mula nung nagdesisyon akong makipagrelasyon kay Anton at panindigan ang desisyon kong yon. Betty, ngayong isa ka na ring ina, sa palagay mo ba may magulang na gugustuhin na sapitin ng anak niya ang nangyari sa'yo? Tanong ng mama ko. Ma, I'm sorry. Patawarin niyo ko.
Umiiyak akong humihingi ng tawad sa kanya. Oo, Betty. Nasaktan ako ng husto pero mas nasaktan ang papa mo sa nangyari sa'yo. Lalo na nang sabihin mo sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil kayang-kaya kang buhayin ni Anton pati na ang magiging anak niyo. Ngayon naiintindihan ko na, Mama Mia. Naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang ang galit ng papa ko sa akin sa naging desisyon ko noon na ipagpatuloy ang relasyon namin ni Anton kahit na mali ito sa paningin ng ibang tao. Ako ang may dahilan kung bakit nangyayari ito sa buhay ng anak ko. Ako ang dahilan kung bakit tinatahak ng anak ko ngayon ang masalimuot at makasalanang buhay na dinadaanan ko. Betty, ang totoong pagmamahal, pipiliin mo kung anong makakabuti para sa mga taong mahal mo. Pipiliin mo ang makakabuti sa kanila higit pa sa sarili mong kagustuhan. Pag-isipan mong mabuti yan, Betty. Ano ba ang makakabuti para kina Anton at Lian? Pag nalaman mo na ang sagot, tsaka ka gumawa ng desisyon. Yan ang makahulugang binitawan ng mama ko, Mama Mia. Makahulugang advice na galing sa isang ina. Bukod sa mga magulang ko, sina Anton at Lian lang ang 2 taong pinakamamahal ko sa buhay. Sila ang itinuturing kong yaman. Para sa kanilang 2, handa kong gawin ang lahat kahit na buhay ko pang maging kapalit. Tama si Mama. Dahil ako ang totoong nagmamahal kina Anton at Lian, kailangan kong piliin at gawin kung anong makakabuti sa kanila nang higit pa sa sarili kong kagustuhan. Pero ano yun? Anong makakabuti para kina Anton at Lian ang dapat kong piliin at dapat kong gawin? Mama Mia, pinag-isipan kong mabuti kung ano ang bagay na yon. At nang pumasok sa isip at puso ko ang sagot, ay bigla na lang akong natakot at napaiyak ng husto. Mama Mia, nasanay na ako na may ibang taong nagdedesisyon para sa akin kahit sa anong aspeto ng buhay ko. At si Anton yon. Dahil sa sobra-sobrang pagmamahal ko sa kanya at sa takot na baka iwanan niya ako, ay hindi ko kailanman sinasalungat ang mga desisyon niya. Maswerte ako dahil mabuti siyang tao. Lahat ng desisyon niya ay laging nakakabuti para sa akin at para sa anak namin. Kaya pagdating sa anak ko, nung nakatapos na siya ng kanyang pag-aaral, ay hinahayaan ko na rin siya na magdesisyon sa sarili niya. Iniiwasan kong makialam dahil ayokong sumbatan niya ako balang araw na hindi isang normal na pamilya ang ibinigay ko sa kanya, Mama Mia. Pero dahil sa sinabi ni Mama, nabuksan ang puso at isip ko sa kung ano ba talaga ang makakabuti para sa aming 3. Para mapigilan ko si Lian sa direksyon na gusto niyang tahakin, ay kailangan kong mabawi ang karapatan kong nawala sa akin. Ang magbigay ng payo sa kanya kung ano ang nararapat at maibalik ko siya sa tamang daan. Alam kong magagawa ko lang yun kung matitigil na ako sa pagiging kabit, Mama Mia. Ibig sabihin nun, kailangan ko nang iwanan si Anton. Kailangan kong talikuran ang mahigit 2 dekada naming pagsasama. Masakit para sa akin na iwanan ng tuluyan si Anton. Pero mahal ko siya at makakabuti para sa kanya na hindi na mahati ang atensyon niya sa asawa niya at sa kanyang mga anak. Alam kong mahirap, Mama Mia, pero yun ang kailangan. Siguro nga medyo late na rin. Tsaka ko na-realize ang pagkakamali kong ito.
Kaya naman nang magkaroon na ako ng pagkakataon na makausap si Anton, ay nagdasal ako, Mama Mia. Nagdasal ako ng lakas ng loob mula sa Diyos na sana ay maitama ko na ang malaking pagkakamaling nagawa ko. Nung una ay natatawa lang siya, Mama Mia, nung sinabi kong gusto ko nang maghiwalay kaming dalawa. Bakit daw sa higit 20 years naming pagsasama ay ngayon ko pa naisipang makipaghiwalay sa kanya. Pero nung sabihin ko sa kanyang dahilan ay nawala ang kanyang tawa. Ano? Hindi pwede. Sabihin mo kay Lian na hindi ako papayag na pamilyadong lalaki ang pipiliin niya. Hindi ko siya pinalaki para maging isang kabit. Galit niyang sabi nung sabihin ko ang tungkol kay Lian at Andre, Mama Mia. Napaiyak ako sa sinabi niya sa akin. Agad siyang nagsorry sa akin dahil hindi raw ako ang pinatatamaan niya sa salitang kabit. Pero hindi pa rin siya pumayag na makipaghiwalay ako sa kanya. Anton, hindi madali sa akin na hiwalayan ka. Pero kailangan ko tong gawin para sa anak natin. Kailangan kong patunayan kay Lian na mali ang pagsasama nating dalawa. At lalong mali kung tatahakin din niya ang landas na tinahak ko. Nakikiusap kong paliwanag kay Anton, Mama Mia. Pero naging sarado ang isip niya. Hindi ako papayag. Pag umalis ka rito, Betty, huwag ka nang babalik. Kahit kailan huwag ka nang magpapakita sa akin. Yun ang galit na galit niyang sabi, Mama Mia. Kahit hindi ko alam kung papaano ako magsisimula, ay pinanindigan ko ang desisyon ko. Kahit na wala akong ibang source of income, ay umalis ako sa bahay na mahigit 2 dekada naming tinerhan ni Anton at Lian. Masakit talaga para sa akin na gawin yun, pero yun ang kailangang mangyari. Iniwanan ko na ng tuluyan si Anton, Mama Mia. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko at mabuti na lang dahil tinanggap ako ng mama ko ng buong puso. Parang nahulaan na niyang iiwan ko si Anton. Ilang araw din akong umiiyak dahil sa paghihiwalay namin ni Anton. Pero nang mapagod na ako sa kaiiyak at natanggap ang desisyong ginawa ko, ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa aking dibdib. Nagkaroon ng kapayapaan sa puso ko. Sa mga sandaling yon, Mama Mia, na-realize ko na tama ang naging desisyon ko. Sa mga sandaling yon ay na-realize ko, Mama Mia, na hindi lang pala ang pagkakasama ninyong dalawa ng taong mahal mo ang magbibigay sa iyo ng ligaya. Dahil mas malaking ligaya pala ang maibibigay mo sa sarili mo kapag may kapayapaan sa iyong puso. After a week, Mama Mia, ay pinuntahan din ako ni Anton sa bahay ni Mama. Inamo at sinuyo niya ako na bumalik na sa bahay namin. Mahal na mahal ko si Anton, Mama Mia, at gustong gusto ko siyang makasama. Pero kailangan kong manindigan para sa ikabubuti naming lahat. Kahit si Lian, pinuntahan din ako para kumbinsihin na bumalik na sa bahay namin dati. Pero nanindigan talaga ako sa kanilang dalawa na tama na ang pagkakamali namin ni Anton. Na dapat ang pagkakamaling yun ay hindi dapat maulit sa anak namin na si Lian. Ma, kung wino-worry niyo ang relationship namin ni Andre, huwag kang mag-alala, iiwanan ko na siya. Huwag mo lang iwan si Daddy, please. Pakiusap sa akin ng anak ko. Lian, kung hindi si Andre, may ibang lalaking darating na magugustuhan mo, na posibleng may asawa ulit. At sa susunod, baka kahit anong gawin ko, baka hindi na kita makukumbinsing iwan siya. Sa susunod, baka hindi ka na talaga makinig sa akin.
Tama ka naman anak. Wala akong karapatang sawayin ka sa mga desisyon mo sa buhay, lalo na kung ginagawa ko rin ang pagkakamaling yun. Mama Mia, kahit mahirap, kahit masakit, pinanindigan ko ang desisyon ko. Hindi ko alam kung naiintindihan ba ng anak ko ang gusto kong sabihin sa kanya nung araw na yon. Dahil natahimik lang siya. At ilang sandali pa ay nagpaalam na siya sa akin na uuwi na raw siya. Mama Mia, pagkatapos naming mag-usap ni Lian, lumipas ang ilang araw, nalaman kong naghiwalay na sila ni Andre. Ang totoo, Mama Mia, nalulungkot ako dahil alam kong nasasaktan ng anak ko sa ginawa niyang desisyon. Ganun naman talaga ang isang ina. Pag malungkot ang kanyang anak, doble ang lungkot na kanyang nararamdaman. Pero kasabay nun, kasabay ng matinding lungkot, ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Kasabay ng isang dasal at pag-asa na sa susunod, sana ay pipiliin na ni Lian ang taong totoong magmamahal sa kanya. Yung taong siya lang ang mahal. Yung taong wala siyang kahati. Yung taong magiging asawa niya at magiging legal siya sa harap ng Diyos at sa harap ng ibang tao. Mama Mia, hanggang ngayon, kinukumbinsi pa rin ako ni Anton na magkabalikan kaming dalawa. Aaminin ko na may mga pagkakataon na gustong-gusto ko nang bumigay. Pero sa tuwing iniisip ko ang sinabi sa akin ng mama ko na lagi kong pipiliin ang makakabuti para sa mga taong mahal ko, ay tumitibay ang determinasyon ko na wag nang makipagbalikan at manatili na lang kaming magkaibigan ng dati kong kinakasama. Dahil din sa nangyari, Mama Mia, unti-unti ay bumabalik na rin ang tiwala ko sa sarili ko. Tiwala na kahit wala akong karelasyon ay makakaya ko pa ring mabuhay ng masaya at matiwasay. Mama Mia, nagsimula akong mag-online selling at sa ngayon, medyo lumalakas na ang sales ko. Ngayon na may sarili na akong pera, bumalik ang respeto ko sa sarili ko, Mama Mia. Bumalik na ang dangal na nawala sa akin sa loob ng napakahabang panahon. Hindi madali. Ang totoo, napakahirap talikuran ang mga tao at bagay na nakasanayan mo na. Pero sa tulong ng ibang taong nagmamahal sa akin at sa tulong ng Diyos, sisikapin kong manatili sa tamang landas para kahit na sumunod sa landas na tinatahak ko ang aking anak, ay hindi ako matatakot na maliligaw ko siya. Mama Mia, sinisikap kong maging mabuting puno para maging mabuti rin ang maging bunga ko. Hanggang dito na lang, Mama Mia. Maraming salamat at binigyan mo ng panahon na basahin ang kwento ng aking buhay. Sana ay kinapulutan ito ng aral ng mga nakikinig sa inyo. At para sa mga kababaihang pinagdadaanan ang pinagdaanan ko, huwag kayong matakot. Sa bawat nating paggising, binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon ng Diyos para magbago at piliin ang tama. Sana balang araw, magkaroon rin kayo ng lakas ng loob na gawin yon. Muli, maraming salamat, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Betty. Alam nyo, super agree ako sa advice ng mama ni Betty sa kanya. Na kung talagang tunay kang nagmamahal, lagi mong pipiliin ang mga bagay na makakabuti sa minamahal mo. Lagi mong uunahin
ang kabutihan ng buhay niya kaysa sa sarili mong kaligayahan. Kung tunay mo nga siyang mahal, hindi mo siya hahayaang magpakalunod sa kasalanan, lalo na kung ikaw naman ang dahilan. Lalo na kung may magagawa ka para mapabuti siya at maalis sa kumunoy ng kasalanan. Kung tunay mo siyang minamahal, kahit masakit, kahit mahirap, palalayain mo siya nang sa ganon ay hindi mapasama ang buhay niya. Ang tunay na nagmamahal ay mapagparaya at mapagpalaya. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa ating mga nakikinig ngayon na mga subscribers, Betty, at sa mga gustong mag-share ng kanilang storya na nakaka-inspire, nakakatawa o nakakapagbagbag damdamin, pwede po kayong mag-email sa akin at mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at saka i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video ang ating ilalabas. Maraming salamat. Ito po si Mama Mia.